Purihin po ang Panginoon. Tanong, sino nagpapatakbo ba ng buhay natin? The who drives your life. Sabi ng Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In every way, acknowledge Him and He will direct our path. So yung napakaganda pong talata kasi sa lahat ng mga narinig niyo mula kanina, kami lahat po tayo nagdadrive ng buhay natin. Amen. Lahat po tayo nagdadrive ng buhay po natin. Tayong lahat ay may sarili-sariling minamanehong sasakyan. At para tayong isang normal na driver na nagmamaneho ng sasakyan ng ating buhay. Ano po? Amen ba? So, tanong, sino nga ba paano pinatatakbo ang buhay natin? Pwede pinatatakbo ang buhay natin ng problema, ng mga pressure, ng mga deadlines. You know, na po yung mga nasa opisina, alam niyo yung mga deadlines. O pangit na nakaraan, o takot, o paniniwala. At alam natin na ang daming pwede rin sa mga nangyayari sa buhay natin. Pwede tayo we are driving by our own emotion, no? O ating mga pinaniniwalaan, o produkto tayo ng mga desisyon ng ating pagmamaneho sa buhay po natin. Tama ba? Pinaniniwala po ron na produkto tayo ng desisyon ng pagmamaneho ng buhay nating pagsarili. So, kaya maraming tao pinatatakbo ng maraming bagay ng mundong ito na pwede ito yung kaparaanan para tingin natin ito yung makakabuti sa buhay natin. Kaya nga po yung verse, sinasabi doon, trust in the Lord. So, ang uumpisa pala ng buhay na pinamaneho ng Diyos ay pagtitiwala sa Panginoon. No? Hindi tayo makarating sa dapat nating puntahan minsan dahil sa kung sino yung tsuper ng buhay natin. Ano? Yes po, lahat tayo ay produkto ng mga nakaraan. Pero huwag nating hayaan na patuloy na ang nakaraan natin ang magpatakbo ng buhay natin. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Kapag move on na po tayo, mag-forward ka na. Pumunta ka na sa dapat mong pupuntahan. Okay. Ano nga ba yung tatlong pinakamalalaking bagay na nagpapatakbo ng buhay natin? Number 1, nilagay ko po dyan galit. Ano? Kaya sinasabi mo lagi, babangon ako! At dudurugin kita. Gandang titulo ng movie siya, ano? Ibig sabihin, ito yung buhay na puno ng galit, puno ng sama ng loob, at minsan, puno rin ng paghihiganti. Gusto natin makaganti doon sa mga tao na tingin natin umapi o nang maliit sa atin o nagwalang bahala sa buhay natin. At minsan, karamihan dyan, mga mahal natin. Mga tao na napakalalapit sa atin. Ano po, na nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Kaysa magpatawad tayo o mag-let go ang buhay natin, napupuno ito ng galit at poot. Sa huli, iniikot-ikot ka niya sa monumento. Amen? Hindi tayo makaalis dun sa pag-ikot na yon, malayo sa plano ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos at gusto ng Diyos na iligtas tayo, alisin tayo sa lugar na yon na tinatawag kong monumento. Okay. Sabi ni Ephesians 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. So, ang key word is forgiveness. Let them go. Patawarin mo sila kung may nagkasala man. Patawarin rin natin ang sarili natin kung nagkasala tayo sa sarili natin. Bakit? Hindi tayo makamove sa plano ng Diyos pag wala na, hindi tayo marunong magpatawad. Amen po? At sa huli, our anger can destroy us. Alam niyo po ba, pag may galit tayo, hindi naman iba ang sinisira natin sarili po natin. Kaya nga po, magpatawad po tayo. Amen po? Amen ba? Bakit? Kasama na natin si Lord Sabi na Isaiah 41 verse, fear not, for I am with you. Hindi ka pababayaan ng Diyos, kaya ka ng Diyos alisin sa sitwasyon ng buhay mo ngayon. Amen?
Kaya ka ng Diyos dalhin sa kanyang malaking plano. Tingnan mo katabi mo, ang laki ng plano ng Diyos dyan. Amen? Gusto ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos, tuparin niya ang plano niya sa iyong buhay. Ang pangalawa, takot. Ano? What drives us? Nauna yung galit po, at pangalawa yung takot. Ano? Kaya, karamihan sa takot, lagi yan nagtatago eh. Bakit natatakot? So, may mga tao rin na minamaneho ng takot. Ako dati, minamaneho ako ng takot na para gusto ko na lang magtago. Gusto ko lagi ay hindi ako nakikita. Parang gusto ko lagi, parang invincible na lang ang buhay ko. No? Maaring dahil sa mga traumatic events of our life, mga pangit na pinagdaanan ng buhay natin. Sino rito dumaan sa pangit na pangyayari? Lahat tayo meron eh. No? Wala magsasabi na wala eh. Amen ba? Yung mga nangyari sa kanyang buhay na yung mga napakalaking expectation ng iba, natatakot tayo dahil there's a bigger expectation for us, ng ibang tao. O maraming pang bagay na natatakot tayo kasi parang maraming tao, fear of the unknown eh. Ano eh, may takot tayo pero hindi natin alam kung saan galing yung takot natin. Amen, na nagiging dahilan sa huli. Parang feeling mo, inutil ka, nade-depress tayo. Sa huli, marami nagsusuicide. Why? Because hindi nila makita yung purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Dahil sa takot. Hello? O tandaan mo, mahal ka ng Panginoon. Sabi ng Bible kasi, perfect love can drive away fear. Ano yung perfect? Wala namang ibang perfect love eh. It's coming from the Lord lang eh. Tanggapin mo lang ang pagmamahal ng Diyos, aalisin ka niya sa takot. Okay, guarantee ko yun. O bakit? Nung naramdaman ko mahal ako ng Panginoon, naunawa ako mahal ako ng Diyos, siya ang nag-alis ng takot sa akin. Amen? Katulad din ako ng iba, hindi makatayo-tayo sa harapan. Amen? Natatakot. Pero, ang Diyos nagtayo sa amin. Anong that is for the grace of the living God. Amen po? Amen. Pangatlo, ito na isa eh, magiging akin ang mundo. Yan. No, gusto natin angkinin yung buong mundo, may mga taong pinatatakbo ng mga pagnanasa, na makamtan niya yung maraming bagay sa earth, maaaring mga bagay na material dito sa earth. Kaya mayroong mga nagpapakamatay magtrabaho. Siguro, kung pwede lang 24 hours siya magtrabaho, talaga magtatrabaho. Maaaring siguro naranasan niya rin yung paghihirap, ayaw na niya mangyari yun, kaya nagpapakamatay siya magtrabaho. I'm not against job. No? Kailangan natin minsan yung trabaho para tayo may kitain. Pero I pray lahat tayo maging negosyante. Kasi hawak mo yung oras mo. No? Amen ba? Kaya nga po, ano yung design ng puso ng mga ganitong klase, no? Na pinatatakbo ng mga pagnanasa para makamtan ng mundo. You want more. Gusto mo ng lahat, i-acquire ang lahat ng bagay dito sa mundo. Parang hindi ka makontento kung ano yung meron ka. Gusto mo, nagkaroon ka pa, kung may 500,000 ka, ayaw mo pa rin nun. Gusto mo maging 1 million. Pag may 1 million, ayaw mo pa rin nun. Gusto mo maging 10 million. Pag may 10 million, ayaw mo pa rin. Hanggang maging 100 million, maging billionaire ka, ayaw mo pa rin. Ano po? Ano nangyari? Walang contentment, wala tayong kaligayahan. It robs us of our joy. Wala tayong kagalakan at kasiyahan sa mundo. Bakit? Gusto mo acquire pa rin yung mga bagay. Akala natin, pag nakuha mo yung bagay na yun, magiging masaya ka. Kapatid, sorry. I need to say it, kahit makamtan mo pa ang buong mundo, hindi ka magiging masaya kung wala si Kristo. Amen? Kaya nga, si Jesus ka, inalok na ni Satan eh. O, bigay mo sa lahat, yung mga kayamanan, yung katanyagan dito sa earth, sambahin mo lang ako. Ang sabi ni Jesus, ang Diyos lamang, ang tangi mong sasambahin at paglilingkuran. Kaya mga kapatid, even yung pinakamayaman, lumapit kay Jesus Christ, sabi niya, lahat nagagawa ko na, Lord. Nag-aayuno ako, nagbibigay ako sa mahihirap.
No? Hindi ako pumapatay. Sabi ni Jesus, ito yung mga 10 utos. Sa susunod ba? Yes, sa susunod ko, Lord. Hindi ako pumapatay. Hindi ako nangangalunya. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ako sumasaksi sa kasinungalingan. Ginagawa ko pong lahat. Yan, Panginoon. Ang sabi ni Lord, binata, may isa kang hindi nagagawa pa. Gawin mo. Lord, ano yun? Ibenta mo lahat ng kayamanan, magbigay mo sa may hirap. Biglang lumungkot yung binata. Bakit? Bakit? Kasi yun yung nagdadrive ng buhay niya eh. Yung kayamanan niya. Yes, he is in the religion. Pero ano nagpapatakbo ng buhay niya? Yung kayamanan. Ang sabi ni Lord, alisin mo yung hadla para paglingkuran mo ako. Not saying masama kayamanan, ha? But if the kayamanan is the one who driving our life, it robs us of our joy. Nawawala yung kagalakan sa ating puso. O dahil sa pagmamahal, sa kayamanan o pagdanasa ng maraming tao na makuha ito, maraming tao pinatatakbo na lamang ang buhay niya sa paghahanap. Nauubos ang oras natin sa earth para hanapin ang kayamanan. And sad to say, mamamatay na tayo at sinabi ng doktor, ilang oras ka na lang mabubuhay, doon mo palang sasabihin, Lord, kailangan kita. Patay. Hello? Kailan mo sasabihin, maglilingkod ka sa Panginoon? Pagpatay ka na? Mamamatay ka na? Kailan? Hello? This is the time to decide. Ito yung oras na magdesisyon po tayo. Amen. Diba si Steve Jobs? Alam niyo po ba sinabi ni Steve Jobs sa huli? Nung siya'y mamamatay na, ito sabi niya, tinagalog ko na po, sa panahon ito, habang ako ay nakahiga sa sakit, aking minumuni-muni ang aking buong buhay. Napagtanto ko ng lahat ng recognition at yaman na aking ipinagmamalaki ay wala lahat kabuluhan sa aking hinaharap na kamatayan. O si Steve Jobs po nagsabi nun, billions of dollars ang pera niya. Pero sa huli, sinabi niya, walang kabuluhan ang kayamanang inipon ko. At ako ngayon ay nakaharap sa tiyak na kamatayan. Mga kapatid, ang malaking tanong, hahayaan mo ba ang buhay mo ay patakbuhin ng tatlong ito? Kapag ikaw ay magmaneho ng buhay mo, for sure, andyan yung kabiguan, kawalan, andyan yung kalungkutan, sa huli, pwede tayo mapahamak. Ngunit, ito ang kalok ng Diyos. Ngunit kung hahayaan mong si Jesus ang magmaneho ng buhay mo, sigurado bibigyan ka na ng kapayapaan, bibigyan ka niya ng kagalakan. Walang takot dahil ang manibela ng buhay mo ay pinagkatiwala mong patakbuhin ng ating Panginoon. Kaya isa lang gagawin mo, trust in the Lord. Hindi galit. Amen? Hindi poot, hindi galit. Hindi takot. Amen? Amen po? Hindi kayamanan ng mundo ito ang dapat magpatakbo ng buhay mo. Sino po? Si Jesus ang dapat magpatakbo ng buhay mo. Kaya nga, sabi dyan sa verse, Jeremiah 17, blessed is the one who trusts in the Lord. Pinagpala ang sino bang magtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen. Ang tanong, gusto mo bang i-let go yung pagdadrive ng buhay mo at hayaan mo ang Panginoon na mag-drive? Ang lahat ng gusto na, Lord, let my life be driven by you, Lord God, and your purpose. Tapos natin kamay natin, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, masasayang ang buhay ko kung hahayaan ko na ito ay i-drive ng emosyon, ng galit, ng poot, ng takot, ng pagdanasa ko ng kamti ng mundo ito, Lord God. Mabibigulat po ako.
Panginoon, salamat, nag-o-offer ka sa amin ngayon ng tunay na tsuper ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Lord, help us to trust in you with all my heart and lean not on my own understanding, Lord God. In all my ways, ang lahat ng daan na pupuntahan ko, ikaw na po ang mag-guide, Yes, Lord. Panginoon. And you will direct my path. Gagabayan mo ako sa aking lakbayin, Panginoon. Sige po, taas natin yung kamay natin. Lord, salamat po. Panginoon, tulungan mo ang mga anak mo na magdesisyon sa umagang ito na i-drive at umalis kami lahat sa manibela ng buhay namin. At hayaan namin ikaw ang mag-drive ng buhay namin, Panginoon. Yes. Ama, marami pong salamat. Pwede po pag-pray natin yung katabi natin. Sige po, let's pray sa mga katabi natin. Mga leaders, let's pray. Pag-pray natin yung mga kung meron tayo. Pwede panalangin. Lord, hayaan natin. Yes, Lord. Hayaan natin si Lord ang mag-drive. Yes, Father. Yes, Lord Jesus. For reminding us, Lord, Panginoon, na huwag sa iyong kami biyaya at mag-drive pagmamahal, ng buhay namin, kundi umpisahan ikaw mo ang i-drive ang buhay ng mga anak mo Yes, ito. Lord, I pray for Isabel. Lord, Continue to touch her heart. let's declare that Jesus Christ is Lord Na sa buhay niya, and Savior Panginoon, of my ikaw ang life. super, Panginoon, na Umpisahan mo i-drive ang buhay namin. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil maraming beses kami napahama dahil dinadrive namin ang sarili namin. Iluhan mo kami wala sa umagang ito. You drive our life. Pagpalain mo siya, Lord God, mula ngayon, ikaw na Salamat po, Panginoon, Salamat, Lord God. sa pangalan ni Jesus. Amen.